Ito ang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Radyo TV. Radyo TV. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ng Panginoong Hesukristo para sa sanlibutan. Ang buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Nais po naming ibahagi ang pinakadakilang kwento ng pagmamahal ng Diyos. Pakinggan natin ang kasaysayan ni Jesus. Ito ay mula sa pinakamagandang aklat, ang Biblia. Makikita natin sa pagsasadalang ito ang malaking impluwensya ng kanyang buhay sa mga tao, sapagkat ang kanyang mga sinasabi ay may kapangyarihan, layunin at kahulugan. Sinabi ni Jesus na siya ang Diyos na manlilikha, nagpapatawad at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang mga tagasunod. Ipinakita rin niya ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan, sakit at kamatayan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang pinakadakilang simbolo at pangako ng pag-asa. Naging kahanga-hanga ang karpinterong ito mula sa Palestina dahil sa kanyang mga ginawa at itinuro sa mga tao. Ang simula ng kasaysayan ito ang lalong nagpaganda dito. Ito'y nagsimula sa isang sabsaban, malayo sa bahay ng mayayaman. Ngunit sa kabila nito, ang epekto ng kanyang buhay ay nadarama pa rin natin hanggang ngayon. 2,000 taon na ang nakararaan. Ang buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung kayo ay natuwa at napagpala sa aming programa, pwede ninyong ipaabot ang inyong mga mensahe sa amin. Mag-text lang o tumawag sa 0920-594-1049. Ito ay 0920-594-1049. Maraming salamat at maligayang pakikinig sa inyong lahat. Ang buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Madalas na manalangin mag-isa si Jesus. Isang araw, may mahalagang kahilingan ng mga alagad ni Jesus. Turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga disipulo. Kung kayo'y mananalangin, sabihin nyo, Ama namin na nasa langit, purihin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa at ganun din sa langit. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami pagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa tukso, kundi ilayo sa masama. Sa paglalakad nila sa mga bayan-bayan, maraming mahalagang bagay na itinuturo si Jesus tungkol sa pananalangin. Humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at kayo'y makakakita. Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Pagkat ang humihingi ay tatanggap, ang naghahanap ay makasusumpong, at ang sinumang kumakatok ay pagbubuksan. Anong ibig niyo sabihin? Sinong ama ang magbibigay ng ahas sa kanyang anak na humihingi ng isda? O alakdan kung humihingi sila ng itlog? Kung kayong masamay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa anak nyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit sa mga humihingi sa kanya? Minsan, ipinaliwanag ni Jesus ang hiwaga ng Diyos sa mga nakikinig sa pagtuturo niya. Mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa maalis ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang hindi nakakita ng inyong nakita at hindi nakarinig ng inyong narinig. Isa sa mga guro ng relihiyon ang sumubok kay Jesus.
Tinanong niya kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ano ang aming gagawin? Anong sinasabi ng kasulatan? Paano niyo ito paliliwanag? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ka. Gawin mo ito at ikay mabubuhay. Alam ng guro na tama ang sagot ni Jesus, ngunit meron pa rin gustong sumubok sa kanya. Sino ang aking kapwa? Hindi ang makawal na yon. Si Cesar ba? Alam ni Jesus na inaayawan ng mga tao ang hindi nila kauri, kaya't nagkwento siya. Madaling maunawaan ng mga tao ang tinutukoy ni Jesus, isang liblib na daan sa disyerto na sanhi ng kapahamakan ng mga naglalakbay dahil may nakatira doong mga magnanakaw. May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungong Jericho. Inubaran, binugbog, at iniwan na halos patay na. Nagkataong napadaan doon ang isang pare. Nang makita niya ang tao, lumihis siya ng daan. Isang Levita ang naparaan din doon, at nang makita ang tao, lumihis din siya ng daan. Subalit may isang Samaritano na napadaan din doon. Nang makita niya ang tao, naawa siya. Hindi maaari. Samaritano, nagbibiro ka? Bakit naman tutulungan ng isang pagano ang isang Hudyo? Nilapitan niya ang tao at binhusan ng langis at alak ang mga sugat. Isinakay sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan para doon alagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng pera ang may-ari. Sinabi niya, alagaan mo siya. At kung kulang pa yan, babayaran ko sa aking pagbabalik ko. Alin sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Yung pong tumulong sa kanya. Napangiti si Jesus at sinabi, ganon din ang gawin ninyo. Kahit saan pumunta si Jesus, maraming tao ang sumusunod. Gusto nilang makita ang mahabaging guro at marinig ang kanyang itinuturo. Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o daramtin, pagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, katawan kaysa damit. Tingnan niyo mga ibon. Di sila nagtatanim o nag-aani at wala silang kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Pero kailangan pong alalahanin ang aming sarili. Ang pagkabalisan niyo pa ay makapagdaragdag ng buhay. Kung di niyo magawa ang maliit na bagay, bakit mababalisa kayo sa iba? Magpatuloy po kayo. Tingnan ninyo ang mga liryo. Lumalaki ito. Di sila nagpapagal. Ngunit si Solomon man ay di nakapagsuot ng kasing ganda nila. Kung ang Diyos ay dinaramta ng damo na ginagatong lamang sa kalan, tiyak, daramtan niya kayo. O kayong mga kulang sa pagtitiwala. Palaguin po ninyo ang aming pagtitiwala. Kung malaki ang inyong pananampalataya, maaari mong sabihin sa punong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Hamon para sa matatanda ang itinuturo ni Jesus, at ang kabaitan niya ang nagpapalapit sa mga bata. Tiyak na darating ang tukso. Ngunit sa abang pinanggalingan nito, mabuti pang itapon siya sa dagat na may nakataling malaking patos sa kanyang leeg kaysa siya'y maging tisod sa isa sa maliit na ito. Nakikinig pa rin mabuti ang mga tao kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang itinuturo ni Jesus. Ano ang kaharian ng Diyos? Ito'y tulad nito. Nagtanim ang isang tao ng isang butilang mustasa sa kanyang hardin. Sumibol ito at naging punong kahoy, at namahinga rito ang mga ibon. Saan ba naroroon ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay darating na di nakikita. Walang makapagsasabing, tingnan niyo, nandyan na o naririto na, pagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Darating ang oras na gugustuhin niyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit di niyo makikita.
Pagkat ang anak ng tao ay parang kidlat na magliliwanag mula sa kabila hanggang dulo ng langit. Ngunit kailangan muna siyang maghirap ng marami at itakwil ang mga tao. Isang umaga, habang papaalis si Jesus, hinabol sila ng isang pinuno ng sinagoga. Nagpatira pa ito sa harap niya at nagtanong kung paanong mabubuhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Mabuting guro, anong gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan? Mabuti ba ako? Walang mabuti liban sa Diyos. Alam mo mga utos. Huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magbintang ng mali. Igalang mo ang iyong mga magulang. Tinupad ko na yan mula pa sa kabataan ko. Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili at ipamigay sa mahihirap ang iyong kayamanan at magtatamo ka ng yaman sa langit. At sumunod ka sa akin. Malungkot na napayuko ang lalaking mayaman. Habang papaalis ang lalaki, sinabi ni Jesus sa mga alagad, Napakahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Kung ganon, sinong maliligtas? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Dahil sa kakaiba niyang itinuturo tungkol sa Diyos at sa kanyang habag para sa makasalanan, maraming tao ang sumusunod kay Jesus kahit saan. Minsan malapit na sila sa isang maliit na lungsod kung saan may isang pulubing bulag. Ay, anong nangyayari? Si Jesus na taga Nazaret, dumadaan. Jesus! Jesus! Anak ni David! Maawa ka sa akin! Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto kong makakita. Makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Dumaan si Jesus sa Jericho papuntang Jerusalem para sa pista ng Paskwa. Nasa lubong niya ang maraming taong nagsasaya. Maraming nagtatanong kung paano mapapatawad ang kanilang kasalanan at makapasok sa kaharian ng Diyos. Patnubayan niyo kami, Panginoon! Panginoon, iligtas mo ako! Si Zaccheo ay isang mayamang maniningil ng buwis na taga Jericho. Gusto niyang makita si Jesus. Ngunit siya ay pandak. Kaya't umakyat siya sa isang puno upang makakita. Ayun ang maniningil ng buwis! Huminto si Jesus sa tapat ng puno at tumingala. Bumaba ka, Zaccheo. Ako'y tutuloy sa bahay mo. Sa bahay ko? Sinong gustong tumuloy sa bahay niya? Paano nakilala ni Zaccheo si Jesus? Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Masaya siya, ngunit ang mga tao ay gulat na gulat. Alam ng lahat na ang maniningil ng buwis ang nandaraya sa kanilang kababayan. Wala pang pinuno ng relihiyon na nakisama sa kanila. Ngunit ang habag na ipinakita ni Jesus ang bumago sa puso ni Zaccheo. Sandali. Ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ko sa mga mahihirap. At kung may dinayaman ako, isasauli ko ito. Katang-katanga. Isang maniningil na buwis nagsasauli ng kanyang nakolekta? Imposible. Dumating sa tahanang ito ang kaligtasan. Pagkat ang taong ito'y lahi rin ni Abraham. Naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawala. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, sumakay siya sa isang asno. Natupad ang hinihula 500 taon na ang nakalilipas na may isang matagumpay na haring papasok sa Jerusalem na nakasakay sa asno. Natuwa ang mga tao sa kanyang pagdating
tinawag siyang hari. Purihin ang Diyos! Tunay na propeta ang taong ito. Ituro mo sa amin ang daan, Panginoon. Kapayapaan, karangalan, kalusugan! Nagreklamo kay Jesus sa mga pinuno ng relihiyon na naroon. Guro, patahimikin mo ang iyong mga tagasunod. Sinasabi ko sa inyo, kung di sila iimik, ang mga bato mismo ang sisigaw. Dumating ang hari! Ang tahimik niya ang bagyo! Uriyan ang anak ni David! Pinagaling niya ang anak ko! Siya ang hari! Nakakakita na ako ng dahil sa kanya! Dumating ang hari! Siya ang hari! Ngunit nang malapit na sa Jerusalem, tumigil si Jesus at tinignan ang lungsod. Umiyak siya at ipinahayag ang pagkawasak nito, sapagkat marami ang hindi naniwalang siya ang Mesyas. Jerusalem, kung malalaman mo lang ngayon ang landas ng kapayapaan, ngunit hindi mo ito nakita. Darating ang araw ng mga kaaway mo ay gagawa ng mga kuta sa palibot mo't gigipitin ka sa magkabila at wawasakin kanila sa buog na ito. Ikaw at ang iyong mga anak. At wala silang ititirang bato sa ibabaw ng kapwa bato pagkat di niyo pinansin ang pagdating ng Panginoon. Lalong naging tanyag si Jesus kaya't hindi mapakali ang mga pinuno ng pamahalaan at ng relihiyon sa dami ng tagasunod niya. Marami na raw ang nagtatanghal sa kanya bilang hari. Hari? Hari ng pulubit magnanakaw? May katulad siya noon. Dumating, nangaral, umalis, at nakalimutan. Hindi mo ba nakikita? Dumarami ang tagasunod niya. Hanga ang mga tao sa kanya. At hari ang tingin sa kanya? Binabalaan ko kayo. Kung ang taong ito'y patuloy na manggugulo, mananagot kayo sa akin. Maaring tama siya. Panahon nang makipagtuo sa Galileong yon. Isang linggo bago dumating ang tanging pista ng mga Hudyo, ang Paskwa, pumasok si Jesus sa bakuran ng templo. Pabili nga ng 2 kalapate! Kambing? Magandang kambing ko! 17, 18, 19, 20. Iyan lang po. Ano ito na lamang? Ang templo ay para sa pagsamba at pananalangin, ngunit pinabayaan ng mga pari na gawing palengke ang isang bahagi nito kung saan sila nagpapalit ng pera at bumibili ng mga hayop na inihahandog sa templo. Nagalit si Jesus. Itinaob niya ang hapag ng mga nagpapalit ng pera at ipinagtabuyan ang mga mangangalakal sa templo. Nasusulat! Bahay na sala ng bahay ko! Ngunit ginawa niyo itong pugad na mga magnanakaw! Patungo siya sa aking mga hayop! Pigilin siya! Tawagin niyo mga gwardya! Mga gwardya! Araw-araw ay nagtuturo si Jesus sa templo. Nagplano ng masama ang mga punong pari at mga guro ng kautusan laban kay Jesus. Minsan, pinanood ni Jesus ang mga naghahandog sa templo bilang pagsamba sa Diyos. Kabilang sa mga naghahandog ay ang mahirap na biyudang nagbigay ng 2 kusing. Kakaunti. Wala na ba? Makinig kayo. Ang balong ito ay naghandog ng higit sa kanilang lahat. Silang lahat ay nagbigay ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit siya, dukha na nga'y nagkaloob pa mula sa lahat ng kanyang kabuhayan. Isang grupo ng pinuno ng relihiyon ang biglang nagtanong kung ano ang karapatan niyang magturo at gumawa ng himala. Sabihin mo sa amin, anong karapatan mo para sabihin yan? Sinong nagutos sa'yo? Tatanungin ko kayo. Sa Diyos ba o sa tao nagbuhat ang bautismo ni Juan? Lumayo ng bahagya ang mga pinuno at pabulong na nag-usap. Anong isasagot natin? Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin niya na, ba't di niyo pinaniwalaan si Juan? Kung sabihin naman natin mula sa tao, babatuin nila tayo. Naniniwala silang si Juan ay propeta. Kung saan nagmula, di namin alam. Di ko rin sasabihin kung kanino nagmula ang karapatan kong ito. Dahil alam ni Jesus ang kasinungalingan ng mga pinuno ng relihiyon, di na lang niya pinansin ang mga ito. Nagkwento ulit siya. May isang taong nagtanim sa kanyang ubasan. Pinaupahan niya ito at pagkatapos ay umalis. Nang dumating na ang panahon ng anihan ng ubas, sinugo niya ang isang alipin.
upang kunin ang kanyang parte sa ubasan. Ngunit binugbog siya ng mga kasama at pinauwi. Kaya't nagsugo siya uli ng iba. Ngunit binugbog din nila ito. Iniya at pinauwing walang dala. Magpatuloy po kayo. Sinugo niya ang ikatlo. Ngunit sinugatan nila ito at itinaboy. Dahil dito, sinabi niya, susuguin ko ang tangi at pinakamamahal kong anak. Tiyak igagalang siya. Ngunit nang makita siya ng mga kasama, sinabi nila, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at yayaman tayo. Kaya inilabas nila siya sa ubasan. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Darating siya at sila'y papatayin at ibibigay ang ubasan sa iba. Hulihin siya. Gusto nang dakpin ng mga pinuno ng relihiyon si Jesus. Dahil alam nilang sila ang tinutukoy nito, ngunit natatakot sila sa mga tao kaya't sinikap nilang bitagin si Jesus. Guro, alam po namin kayo'y nagtuturo ng tama. Alam namin na hindi ka nagtatangi ng tao, kundi itinuturo nyo ang katotohanan. Sabihin nyo, tama po bang magbayad tayo ng buwis kay Cesar o hindi? Maraming Hudyo ang namumuhi sa mga pinuno ng Roma na nakakasakop sa kanila. Naniniwala silang labag sa kanilang utos na magbayad ng buwis sa emperador. Ngunit kung sasang-ayunan ni Jesus ang damdaming ito, mapagbibintangan siyang lumalaban sa pamahalaan at maipahuhuli. Ngunit mabilis na sumagot si Jesus. Mag-ingat ho kayo! Lililangin lang kayo niyan! Pahingi ng isang denaryo. Kaninong mukha ang nasa perang ito? Kay Cesar! Ibigay kong ganon kay Cesar! Ang para kay Cesar! At sa Diyos, ang para sa Diyos. Anong masasabi mo? Namangha ang mga pinuno ng relihiyon sa sagot ni Jesus. Ngunit patuloy silang nagplano kung paanong maipapapatay si Jesus. Ang nakatulong sa kanila ay si Judas Iscariote, isa sa mga alagad. Nang makapasok ang diablo kay Judas, nakipagkita siya ng lihim sa mga punong pari at nakipagkasundong pagtaksilan si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Nagsimula na ang pista ng Paskwa. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan upang ihanda ang hapunang Pampaskwa. Kasama ni Jesus ang 12 alagad sa pagkain ng hapunan. Inaasam-asam ko ang makasalo ko kayo bago ako maghirap. Tandaan niyo, hindi ako kakain ito hanggang hindi ito mabibigyang kaganapan sa kaharian ng Diyos. Mismong ang pagkain ay napakahalagang pagdiriwang. Ito ay pag-alaala sa paglaya ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Inihula na darating ang Mesyas na magpapatawad ng mga kasalanan at magtatatag ng kanyang kaharian. Habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay at nanalangin. Purihin ka, o aming Diyos, Hari ng sansinukob, na nagbibigay ng tinapay. Ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hinati ni Jesus ang tinapay at ibinigay sa mga alagad. Pagkatapos ay pinainom niya ang lahat sa iisang inuman. Purihin ka, o aming Diyos, Hari ng sansinukob, na nagbibigay ng bunga. Kunin niyo ito at pagkati-hatian. Makinig kayo, di ako muling iinom ng katas ng ubas hanggang hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na nabuhos dahil sa inyo. Ngunit naririto sa habagang magkakanulo sa akin. At sadyang ang anak ng tao ay dapat mamatay, ngunit kawawa ang magkakanulo sa kanya. Hindi. Imposible. Hindi maaari. Sabihin niyo kung sino ang taksil, Panginoon. Simon, Simon! Sinikap ni Satanas na subukin kayo. Tulad ng magsasakang inihiwalay ang trigo sa iba nito. Ngunit ipinagdasal ko sa Amang maging matatag ka.
At sa iyong pagbabalik loob, patatakin mo ang iyong mga kapatid. Panginoon, nakahanda po ako mabilanggo at mamatay na kasama mo. Tandaan mo, Pedro, bago tumilaw ang manok sa araw na ito, 3 beses mo kong ipagkakaila. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo para sa huling bahagi ng ating TWR Philippines Drama Special, Ang Buhay ni Jesus. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Ang Buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung kayo ay natuwa at napagpala sa aming programa, pwede ninyong ipaabot ang inyong mga mensahe sa amin. Mag-text lang o tumawag sa 0920-594-1049. Ito ay 0920-594-1049. Maraming salamat at maligayang pakikinig sa inyong lahat. At kahabagan. Anyaya